gawa natin or sisingit muna tayo ng mixer. Try ko siguro sa mga susunod na video magsingit muna ako ng mga processor dahil naipon na yung mga processor. Okay, shoutout muna sa may-ari nito, taga Bulacan. Sa totoo lang guys, ayaw ko sanang tumanggap ng mga processor and then mixer na ngayon dahil hindi na namin kaya ng oras. Hindi kaya ng oras namin. Kaso pinapadalahan pa rin tayo kahit hindi natin nare-reply. Is pinapadala pa rin dito, kaya minsan nakakaya naman kung pagdating dito napadala na or dinala na, alam na pagpapabalik mo pa, di ba? Kaya kung maaari lang, wag na muna kayo magdala ng mga processor dito, mixer, equalizer, crossover, kasi hindi kaya ng oras natin. Ma-stock lang dito yan, magagalit kayo sa akin. Okay, singitan natin kasi nandito na ito. Joson Spider 8 channel. Okay, yan, shoutout sir ng taga Bulacan masugid na rin kasi natin na customer ito. Yan, Joson Spider 8 channel. Okay, na mixer ito. Ayan, paaging ko muna sa inyo yung mukha niya kasi dalawang camera gamit natin, YouTube and then Facebook. Ang issue nito kaya dinala rito sa atin ito dahil wala daw power, may kumislap daw or may pumutok, kaya nawala ng power, na indikasyon na bumigay yung power supply nito. Yung power supply nito ay SMPS or switch mode power supply, hindi siya yung transformer type. Okay, ayan, kahit i-on natin yan, wala naka-plug na to. Ay, teka lang, on pa natin. Yan, naka-on na yan. Yan, naka-on na yan switch on natin dito. Ay, naka-on na pala naka-on na. Naka-on na, naka-on na yan. Wala talagang power dito. Yan, wala yan sa AC cord. Baka sabihin nyo naman AC cord ang problema. Wala yan, dito yan sa may power supply nya. Okay, tanggalin na lang natin tong takip nya para mas mabilis video natin. Silipin natin yung supply nya. Bali, eto na yung board nya. Bumigay itong bumigay pala itong fusible. Ito to, yung 0.75. Ngayon, pag tinister mo yan, open. Open pala talaga siya. Papuntahin sa may MOSFET. Ito, ngayon, ito siya ito. Tsaka ito, wala, open siya. Ayan, open. Pag sinundan mo yan, sinundan mo to dito, papunta sa dito sa may negative negative side ng filter capacitor. Ito negative, papunta sa dito fuse, tapos tatawid siya dito. Yan, dito na siya may papunta sa may paa ng MOSFET yung yan, yung IC na yan, yung kulay team na yan, sira yan. Ngayon, wala tayong pamalit niyan. Ang gagawin natin, convert natin ng 4 wires. Yan, 4 wires natin to. Ang supply nito ay 5 to 24 yan, pero i-auto volt na lang natin para hindi na tayo mag-adjust. Ang proseso niyan, panoorin nyo na lang. Okay, i-wiring natin. Tanggalin muna natin itong MOSFET. Tapos i-wiring ko ito. Pakita ko sa inyo kung paano ako mag-wiring nito. Okay, bali ito, na-wiring ko na siya. Pasensya na, mabilis ang video lang ko Marami nagsasabi na puro lang kwento. Siyempre, samahan natin ng konting kwento, di ba? And then, kahit hindi ko man siya pinapakita kung paano ko siya kinabit or ginawa, at least pinapakita ko naman yung mga linya O yan, ito ang 4 wires natin. Sa mga hindi pa nakakita ng 4 wires, ganyan siya. Yan, pang modified yan para sa mga power supply. Ito, 5 to 24 yung supply nyan kapag adjustable, pero ginagawa natin dito is auto volt lang. Ngayon, ito siya, ganito yung linya nya. Ito yung power supply natin. Ayan, tinanggal natin tong MOSFET. Sana ba yun? Hindi makita sa may GoPro natin Ayan, tinanggal natin to dito. Nakalagay ito dito. Itong MOSFET, itong itim na to. Ayan, ito siya. Ito, yung kulang yung paa nya. 7 paa na lang pala, kulang ng isa. Saan nakalagay? Dito siya, dito 10. Tapos ito yung likod nya kasi winiring ko na ito Ayan, yan yung likod nya. Sige na nga, tumulong ka na O yan, ganyan magiging likod nya. Okay, ganyan magiging likod nya
yung itong linya na to, itong paa ng MOSFET, dito natin kinabit yung pula na wire. Ito, pula ng wire ng natin, yung pula. Tapos yung itim, matik sa ground yan, or sa negative side ng capacitor. Ayan, negative side ng capacitor yan, yung filter, yung 400 volts na capacitor. Diyan yan nakakabit yung kulay itim. Ayan, negative, yung kulay itim. Tapos yung pula na to, yan, dito yan sa may paa ng chopper, kumbaga sa paa ng chopper. Yan, dito. Okay. Tapos dahil nga i-auto bolt natin siya, hindi natin gagamitin yung sana ba yung itong side na to, kumbaga wala na, hindi nagagana to. Diretso tayo, gamit tayo ng yung optocoupler niya. Ayan, tinutok natin siya papunta dito. Okay, ayan, tinanggal ko nga yung optocoupler dito kasi kinalawang pala eh. Kinalawang na rin to. Ayan, yan, kinalawang na rin, mapuputol na siya. Sa ginawa natin, tinanggal natin. Tapos, yung nandito, inangat natin. Yung papunta yan sa may secondary, inangat natin yan. Papunta siya dito. Ayan. Make sure na yung linya nyo tama. May butas yan, yung itim. May butas na maliit ito. May maliit na butas. Kung saan na maliit na butas, kung ano yung pwesto niya dito sa may isang board, kailangan yung pwesto ng puro wires, ganun din. Yung kulay dilaw na yan, dyan galing yan, dyan nakatutok yung butas. O kailangan, yung dilaw mo, dito rin tututok sa may butas sa may kabilang side. Okay? Sana mag-gets nyo. Ayan lang siya, Yan, hindi tayo naglagay dito, kundi dito sa may secondary. Okay, tapos inangat natin. Dyan na, in-inject natin sa diretso. Tapos yung blue wire, automatic sa ground yan. Kahit saan, basta sa ground. Hanapin nyo lang yung ground. Siyempre, mga ground na may nakasulat naman yung details, yan, ground, GG. Yan, yung dalawang linya na yan, ground. Ayan, ground. Yan, ground yan. Tapos itong dilaw, baliwalain na natin to. Kasi nga naka-auto volts tayo. Kung baga, kung ano yung kailangan ng supply dito sa may secondary, yun lang ibibigay ng 4 wires natin. Hindi na natin kailangan pihitin itong trimmer na to. Itong trimmer na to, no need na pihitin ito. Pero kapag ginamit mo ito, sabi natin sa may 24, pang 24 lang siya. Ang mangyari, positive 24 lang yung makakargahan niya, yung negative hindi makakargahan. Tapos yung ano pa ba, yung ibang mga voltahe diyan is halos hindi na hindi na masusuplayan. Okay, kaya ginawa natin auto volt na lang. Okay, hindi na gagamitin to. Wala na. Patuloy na lang natin, para maniwala kayo. Notol ko na, wala na yan. Tapos ito na lang matira. Try natin to. Switch on natin. Bala ka dyan. Musok. Wala naman eh. Working yan. Okay, naka-range ng 50 volts. Yan, naka 50 volts tayo sa may DC. Dito, ground tapos negative. Meron na siya, 15. Makita nyo 15, negative 15, tapos ground, tapos positive. Yan, meron yeah. Short pa. Yan, meron na siya, positive hindi negative. Tapos dulo niyan ay 48. Ay hindi, 12 pala yung dulo niya Ito yung 48 Ito, yan. Basta may 48 na siya. Modulas yan, may 48 siya, kita nyo, may 48 siya. Tapos dito 5 volts ito. Ayan, 5 volts naman yan, kitang kita Okay, working na yung 4 wires, working na yung power supply natin. Ang gagawin natin dito sunod ay ilagyan natin ng heatsink to. Hindi pwede walang heatsink yan, itong MOSFET, kasi iinit yan, baka masira naman. Ito na, ganyan lang ang diskarte ko. Kinalangan ko dito sa ilalim para kahit pa paano hindi to gumalaw. Ayan, tapos siyempre may pandikit tayo dyan. Tapos heatsink, lagyan natin ng heatsink to. Kailangan may heatsink yung MOSFET natin. Isasabay ko sana sa tornilyo, kaso hindi siya kasya, kaya gumawa tayo ng diskarte. Ito heatsink to, yung maliit na heatsink, para talaga sa mga
transistor or MOSFET. Okay. Ngayon ibalik natin tong mga linya, tapos try natin kung gagana na siya. Balik ko na tong pansamantala lang muna, hindi sa ilalim mo. Wala pang tornilyo to. Importante makita lang natin kung gumagana na siya or gumagana na siya. Okay, off natin muna dito. Tapos switch on natin dito. O yan, switch on. Oh. Hala ka dyan. O yan o. Working na siya o. Diba? Kita nyo may power na siya o. O. Meron na. Ayan, meron na yan. Okay na to. Working na. Power supply lang naman problema eh. Meron. Tapos phantom. Magana yung phantom. Yung phantom 48 para to dito. Tapos yung 5 volts para dito sa may display. Para sa display yung 5 volts. Sa preamp pala. Ayan, nasa preamp yung 1515. Okay na siya. Okay, kahit din natin yung audio test to. Working naman to. Power supply lang naman pinapagawa sa atin eh. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo siyempre kung paano i-repair yung ganitong klaseng mga power supply. Mas madali i-repair ito kung kabisado mo, lalo kapag gumamit ka ng ito, yung 4 wires na to. Laking tulong to sa mga technician. Although pwede rin naman i-repair yun, yung power supply na yun. Kaso nga lang, siyempre bibili ka ng hanap ka pa ng mga MOSFET nya. Eh sa pamamaraan lang nito eh mas madali, di ba? Okay. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapanating technician na medyo bago-baguhan lang. Sa mga veterans diyan, basic na lang sa kanila ganito.